Tumawa si Mo Xingxia. Si Munting yun ay talagang maituturing na anak ng langit. Ngunit ang susi ay hindi siya kailanman humingi ng tulong mula sa angkan. Lahat ay ginawa niya ng mag-isa. Napakahusay, may talento, may marangal na pinagmulan, at pinagpala ng tadhana. Mula pagkabata, si Mo yun ay malakas na, hindi umaasa sa angkan. Kahit ang pagpasok sa Divine Establishment Academy ay sa sariling pagsisikap. Tungkol sa magkapatid na sina Lin Moyu at Lin Mohan, hindi na kailangang sabihin pa, dalawa silang halimaw. Ngunit si Sajin ng pamilyang sana nakarating hanggang ngayon ay talagang kapansin-pansin. Ang mga nakatatanda ng pamilyang sa ay ngiting-ngiti na. Sa tulay na kawayan na may makapal na hamog, kay tatalo lang ni Lin Moyu ng isa pang mannequin. 3 archer mannequins ang nauna. Sa pagkakataong ito, medyo natagalan si Lin Moyu, mga 3 minuto bago niya natapos ang ikatlong mannequin. Tumaas ng 1,500 puntos ang kanyang attributes. Sa mga sandaling ito, ang attributes ni Lin Moyu ay umabot na sa 13,000. Pagkatapos niyang matapos ito, isang sinag ng liwanag ang bumagsak kay Lin Moyu. Mas lumakas ang mainit na agos sa kanyang katawan. Nabalot siya ng puting liwanag. Mula sa malayo, para siyang isang kumpol ng liwanag na naglalakad. Ang plataporma ay nagsasama ng 2 tao sa isang grupo, o baka sunod-sunod na pagsubok. Kailangan munang matutunan ang kakayahan bago makumpleto ang hamon. Habang tumatagal, mas humihirap ang pag-aaral ng kakayahan, at lumalakas din ang attributes ng mga mannequin. Ang hirap ng hamon ay patuloy na tumataas. Hindi lamang ito isang pagsubok sa kakayahang umunawa, kundi pati na rin sa kakayahan sa aktwal na labanan. Napagtanto ni Lin Moyu na sa katunayan, ang kagubatan at hardin ng prutas ay maaaring ituring na unang yugto. Ang pag-aaral ng kakayahan at pagkatapos ay ang pakikipaglaban ay maaaring ituring na ikalawang yugto. Iyon ang normal na paraan ng pag-uuri. Sa loob ng maraming taon, mali ang pagkaunawa ng lahat. Nahulaan niyang may kinalaman ito sa pagkalito ng alaala pagkatapos umalis. Hindi naaalala ng lahat ang mga nangyari sa yugtong ito, kaya inakala nilang ito ang ikatlong yugto. Sa huli, ang bersyong ito ang naipasa sa loob ng daan-daang libong taon. Sa pagpasok na ito, labis na nagpapasalamat si Lin Moyu kina Bai Yuan, ni An Guangsheng, at Meng Anwen. Kung hindi dahil sa kanila na nag-anyong mga mannequin para siya ay magsanay hanggang sa ma-master niya ang iba't ibang propesyon, tiyak na hindi siya makakapasa ng ganito kadali. Hindi niya alam kung anong propesyon ang susunod na kakayahan sa plataporma. Swordsman, mage, archer ay lumabas na. Ang natitira marahil ay mga uri tulad ng knight, assassin, summoner, pugilist. Pagdating sa ikapitong plataporma, nakita niya ang isang lapida. Isa lang, isang lapida ay nangangahulog ang isang kakayahan. Mukhang napakasimple. Habang mas simple, lalong naramdaman ni Lin Moyu na may mali. Lumapit siya para obserbahan, bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Skill, Minor Healing Light, isang basic healing skill, kayang magpagaling at magpanumbalik ng life force ng target. Isa pala itong healing skill. Hindi maiwasang isipin ni Lin Moyu ang susunod na hamon, siya at isang mannequin na marunong mag-heal, magtititigan, tinitingnan kung sino ang unang mauubusan ng mana, pasensya. Dog SA, isang termino sa larong Chino. Ang eksenang ito, pag-isipan pa lang ay medyo nakakatawa na. Ano man ito, matuto muna. Nagsimulang matuto si Lin Moyu. Hindi pa siya kailanman nakahawak ng healing skill. Kahit noong nag-anyong mannequin siya sa Divine Tower of Sia, lahat ay mga combat type na propesyon. Ngunit hindi pa rin ito nakapagpahirap kay Lin Moyu. Inisip niya ang sarili na naging isang healer sa battlefield, sa isang piitan. Ang gawain ng healer ay pagalingin ang mga kasama, pagalingin ang mga sugat, ibalik ang life force, alisin ang kontrol, alisin ang sumpa, alisin ang mga abnormal na estado. Ito ang trabaho ng isang healer. Pagkatapos ng kalahating oras, isang mahinang liwanag ang lumabas mula sa kamay ni Lin Moyu. Na-master na niya ang Minor Healing Light skill. Sa unang pagkakataon na ma-master ang skill ng isang healer, naramdaman ni Lin Moyu na medyo bago ito.
Nang ilabas ang minor healing light, dahil walang target, ang mahinang sinag ng liwanag ay mabilis na naglaho sa hangin. Kailangan talagang i-lock ang target para gumana ang skill na ito. Pagkatapos matutunan ng skill, naghintay pa siya ng kalahating oras bago nawala ang lapida. Isang bagong tulay na kawayan ang kasunod na lumitaw. Sa ibang plataporma, katatapos lang ma-master ni Lin Mohan ang minor healing light skill, nawala na rin ang lapida. Ngumiti si Lin Mohan. Ang bilis talaga ni Muntingyo. Siya ang pinaka-nakakaalam tungkol sa lupain ng mga ninuno, mas higit pa kaysa sa isang antas Diyos tulad ni Mo Xingxia. Alam niya ang lahat ng patakaran dito. Kalahating oras pa lang siyang nasa plataporma, nawala na ang lapida. Nagpapatunay itong naunawaan na ni Lin Moyo ang skill kalahating oras na ang nakalipas kaysa sa kanya. Alam ni Lin Mohan na tanging si Lin Moyo lamang ang makakagawa nito, kung ibang tao, tiyak na hindi. Sa mga sandaling ito, sina Moyon at Ning Yi ay parehong nakakunot ang noo. Kara-rating lang nila sa plataporma, hindi pa man lang nila nasulyapan ang lapida, nawala na ito. Pumadyak si Ning Yi. Anong gagawin natin sa susunod na pinto? Hindi alam ni Lin Moyo ang mga bagay na ito. Sinadya ni Lin Mohan na hindi sabihin sa kanya ang patakarang ito. Alam niyang sa ugali ni Lin Moyo, kapag nalaman niya ang patakarang ito, tiyak na hihinto siya para hintayin sila. Kaya sinadya niyang hindi sabihin, para magamit ni Lin Moyo ang buong lakas niya sa pagsulong. Pagdating sa ikawalong plataporma, muling nakakita si Lin Moyo ng mannequin. Nagbago na ang hamon sa pagkakataong ito, hindi na labanan. Isang mannequin ang nakatayo sa gitna, pinalilibutan at inaatake ng ibang mga mannequin. Isang tingin pa lang ni Lin Moyo ay alam na niyang malapit na itong bumagsak. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang requirement ng pagsubok sa level na ito, hindi ito maaaring mamatay. Nalock na ang target. Agad na ipinutok ang minor healing light. Isang mahinang liwanag ang kumislap sa katawan ng mannequin, tila bahagyang gumaling. Ang minor healing light ay isang basic skill lamang, ordinaryo ang epekto ng paggaling, masasabing napakababa pa nga. Kaya lamang gamitin ito ni Lin Moyo ng tuloy-tuloy, walang tigil na paggagamot. Kahit ganoon, pakiramdam pa rin niya ay mahirap itong mapanatili. Sa katunayan, ang mannequin na kailangan niyang pagalingin ay masyadong mahina ang combat power. Sa sitwasyong 1 laban sa 5, imposibleng manalo laban sa mga kalaban. Unti-unting napagtanto ni Lin Moyo ang isang problema, ang hirap ng level na ito ay hindi ang skill, kundi ang espiritual na lakas. Sa proseso ng paggagamot, patuloy na nauubos ang espiritual na lakas. Gaano man karami ang espiritual na lakas, darating ang oras na mauubos ito. Kung gayon, malinaw na ang problema. Kung nais makapasa sa level na ito, kailangan niyang sumali sa labanan, tulungan ang mannequin. Ang iba't ibang sandata na nakakalat sa lupa ay nagpapatunay din dito. Ngunit ngayon, wala siyang anumang combat skills, ang mga naunang skills ay nalimutan na lahat. Maaari lamang siyang gumamit ng ilang combat techniques. Habang lumalaban, kailangan pa niyang pagalingin ng mannequin gampanan ang papel ng main combatant at support ng sabay-sabay. Medyo mataas ang hirap nito. Habang ginagamit ang minor healing light, lumapit si Lin Moyo sa tabi ng mannequin at pumulot ng isang mahabang espada sa lupa. Para sa kanya, halos walang pagkakaiba ang iba't ibang sandata, basta na lang siyang pumulot. Sumigaw siya ng mahina at sumali sa labanan, itinarak ang mahabang espada diretso sa isang kalaban, tinutulungan ng mannequin. Nagbanggaan ang dalawang espada. Naramdaman ni Lin Moyo na napakalakas ng strength attribute ng kalaban, nasa 5,000. Sapat na ang attribute na ito para malampasan ang ibang mga profesional, ngunit para sa kanya, malayo pa rin ito. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay umabot na sa 13,000, malayong mas mataas kaysa sa kalaban. Habang ginagamot ang mannequin, nakikipaglaban din si Lin Moyo sa kalaban. Para kay Lin Moyo, ang multitasking ay normal na operasyon lamang, hindi mahirap. Bagamat wala siyang skills, ang kanyang combat techniques ay halos perpekto. Dagdag pa rito, hindi siya natatakot sa atake ng kalaban, ang damage transfer ay ililipat ang lahat ng pinsala sa mga kalansay.
Dahil dito, mas lalong nakakaatake si Lin Moyu nang walang pag-aalinlangan, atake lang, walang depensa. Sa kasalukuyan, iyon ang ginagawa ni Lin Moyu. Sa unang tingin, bawat hampas ng espada ay parang isang desperadong paraan ng pakikipaglaban. Tanging si Lin Moyu lamang ang nakakaalam na ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ang pinakamakatwiran at pinakamabilis, ginagamit ang bawat kalamangan niya. Isang makatwirang atake, pinapatay ang kaaway sa pinakamabilis na paraan. Napakalaking kalamangan sa lakas, napakalaking kalamangan sa husay, binalewala ang atake sa harap ng tatlong malalaking kalamangan na ito, sa isang iglap, halos naisukol na ni Lin Moyu ang kanyang kalaban. Ang skill na ginamit ng kalaban ay binalewala ni Lin Moyu. Ang mahabang espada ay humawi, isang matalas na kislap ang lumabas, direktang tinagpa ito sa maraming piraso. Sumabog ang katawan nito, naging libu-libong piraso ng liwanag, at humalo sa katawan ni Lin Moyu. Ang attributes ay hindi nagbago dahil hindi pa tapos ang pagsubok na ito. Nagpatuloy si Lin Moyu sa paggamit ng minor healing light, sinalubong ang isa pang kalaban. Ang simpleng paraan ng pakikipaglaban ng mannequin ay na-master na ni Lin Moyu. Sa pagkakataong ito, mas mabilis pa, sa isang kisap mata, natapos na niya ang kalaban. Sinalubong ang ikatlo, sa isang iglap, sa harap ng mannequin na. Kailangang protektahan ni Lin Moyu, wala nang natirang kalaban. Isang hangin ang umihip, ang plataporma ay biglang naging walang laman. Tanging ang mahabang espada sa kanyang kamay ang natira. Tumaas muli ang kanyang attributes, lahat ng attributes ay tumaas ng 3,000. Mula sa kalangitan sa malayo, isa pang sinag ng liwanag ang pumasok sa katawan ni Lin Moyu. Mula nang magsimula ang hamon, ito na ang ikatlong sinag ng liwanag. Ang mainit na agos sa kanyang katawan ay lalo pang lumakas. Isang mahinang kislap ng liwanag ang lumitaw sa labas ng lupain ng mga ninuno. Sina Ning Yi at Mo Yun ay halos sabay na na-teleport palabas. Pareho silang tulala, hindi naaalala ang tungkol sa pagsubok sa plataporma. Lahat ng alaala ay huminto sa sandaling humakbang sila sa plataporma. Malabo lang nilang naaalala na parang kailangan nilang matuto at maunawaan ang ilang bagay, ang iba ay nalimutan na lahat. Sina Ning Tyran at Mo Xingxia, nang makitang ayos lang silang dalawa, ay nakahinga ng maluwag. Nagtanong si Ning Tyran, Yi, tingnan mo kung may pagbabago sa iyong attributes. Tiningnan ni Ning Yi ang kanyang attributes, hindi napigil ang mapasinghap sa gulat. Tumaas ang attributes ko. Ang pagtaas ng attributes ay natural lamang. Nagtanong si Ning Tyran, gaano kalaki ang itinaas? Sabi ni Ning Yi, ang lakas, liksi, espiritu ay tumaas. May isa pang karagdagang katangian, ang life force ay tumaas ng 20%, nang marinig ang bilang na ito, tahimik na nakahinga ng maluwag si Ning Tyran. Batay sa mga nakaraang karanasan, normal ang bilang na ito. Si Mo Yun ay tumaas din ng katulad ni Ning Yi. Sa kabuoang 30 tao, isa ang namatay, 26 ang lumabas. Sa teorya, 3 na lang ang natitira sa loob ng lupain ng mga ninuno ngayon, sina Lin Moyu, Lin Mohan, at ang isa pa mula sa pamilyang Sa, si Sa Jin. Ang mga nakatatanda ng pamilyang Sa ay ngiting-ngiti na hindi na maisara ang bibig. Muling tumawid si Lin Moyu sa mga ulap, naramdaman niyang may mali. Pagkatapos ng pagsubok na ito, lahat ng gamit ay nawala na parang hangin, tanging ang matalas na espada sa kanyang kamay ang natira. Iba ito sa mga naunang pagkakataon. Tila nagsimula ng magbago ang pagsubok. Hindi nagtagal, narating na niya ang dulo ng tulay na kawayan. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang plataporma na may sakop lamang na 20 metro, kundi nakarating na siya sa patag na lupa. May isang taong nakatayo roon. Ang anyo niya ay hindi naiiba sa lahi ng tao, ngunit naramdaman ni Lin Moyu na hindi ito tao. Medyo mahaba at matulis ang kanyang mga tainga, malinaw na higit pa sa tao. Ang kanyang mukha ay parang inukit, nagbibigay ng isang matalas na pakiramdam. Tumingin ito kay Lin Moyu, binuksan ang bibig, sandali, may isa pang hindi pa dumarating. Kumunat ang noo ni Lin Moyu. Hindi niya inaasahang marunong palang magsalita ang isang ito. Makalipas ang 1 segundo, biglang nanliit ang kanyang mga pupil.
Sa noo nito, may nakadikit na isang hiyas, isang hexagonal na hiyas. Core of Life, bulong ni Lin Moyu sa sarili. Ang isang ito ay may core of life na nakadikit sa noo. Palagi niyang nararamdaman na ang loob ng lupain ng mga ninuno ay maaaring may kinalaman sa core of life. Hindi niya inaasahang makikita niya ito mismo ngayon. Bahagyang kumaibat ang kalawakan. Dumating na si Lin Mohan. Pagkatapos makita si Lin Moyu, dahan-daang lumingon si Lin Mohan. Munting Yu, mas mabilis ka pa rin ng isang hakbang, ah. Hindi na nagulat si Lin Moyu na makakarating si Lin Mohan dito. Sa kanyang puso, si Lin Mohan ay palaging napakalakas, mula pagkabata pa. Tumingin si Lin Mohan sa kalaban. Sa wakas, nagkita na rin tayo, and, Shengming Jinglang Life Spirit. Pinapadala ito sa iyo ng aking guro. Pagkasabi nito, kumuha si Lin Mohan mula sa kanyang side bag ng isang kristal na kasing laki ng kuko at inihagis ito. Ngayon lang nalaman ni Lin Moyu na ang pangalan pala ng kalaban ay Life Spirit. Sinalo ng Life Spirit ang kristal na inihagis ni Lin Mohan. Pagkatapos suriin sandali, muling tumingin ito kay Lin Mohan. Ikaw ang kanyang disipulo. Tumango si Lin Mohan. Oo. Sabi ng aking guro, nagawa na niya ang ipinangako niya sa iyo. Ang ipinangako mo sa kanya ay dapat mo ring tuparin. Inilagay ng Life Spirit ang kristal sa core of life sa kanyang noo. Agad na bahagyang nagliwanag ang core of life. Pagkatapos, naglabas ito ng isang sinag ng berdeng liwanag. Ang liwanag ay tila may buhay, tumama diretso kay Lin Mohan. Ang buong katawan ni Lin Mohan ay nagliwanag ng husto, kumikinang. Ang kanyang aura ay mabilis ding tumataas. Ngumiti si Lin Mohan. Salamat, ha. Walang emosyong sinabi ng Life Spirit, ang transaksyon sa pagitan namin ay tapos na. Ngayon, kayo naman ang susubok. Sa inyong dalawa, isa lang ang maaaring manatili. Kayong dalawa ay maaaring maglaban. Kung sino ang manalo ay siyang mananatili. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Lin Moyu, hindi na kailangan. Mas mabilis si Lin Mohan, direktang pinutol ang kanyang sasabihin. Hindi na kailangan. Ipalabas mo na ako. Ang pagkakataong ito ay iiwan ko na sa kanya. Sabi ni Lin Moyu, ate. Muling pinutol ni Lin Mohan ang kanyang sasabihin, ngumiti. Makinig ka. Napakahalaga ng pagkakataong ito para sa iyo. Para sa akin, hindi masyadong mahalaga. Nakumpleto ko na ang ikatlong pagbabago ng klase. Isa pa, nakuha ko na ang gusto ko. Hindi lubos na naniwala si Lin Moyu, tiningnan si Lin Mohan ng may pagtatanong. Naramdaman niyang ipinapaubaya sa kanya ng kanyang kapatid ang pagkakataon. Nagsalita ang Life Spirit, hindi siya nagsisinungaling. Nakuha na niya ang mas magandang bagay. Munting kapatid, huwag kang mag-alala. May sariling landas si ate. Ang mga bagay dito ay hindi ko na talaga kailangan. Pumunta lang si ate dito para kumpletuhin ang transaksyong iyon. Dahan-daang sinabi ni Lin Moyu, huwag mo akong lokohin. Nagpatuloy sa pagngiti si Lin Mohan. Kung lolokohin kita, magiging tuta ako. Ang pangungusap na ito ay nagpaalala kay Lin Moyu ng nakaraan. Bagamat mahilig magbiro si Lin Mohan, talagang hindi pa siya nito niloko. Muling nagsalita si Lin Mohan sa Life Spirit. Sige na, palabasan mo na ako. Alam ko ang mga patakaran dito. Ang mga nangyari dito ay hindi ko sasabihin kahit kalahating salita sa labas. Ituturing kong nagka-amnesia ako. Tumango ang Life Spirit, itinaas ang daliri at itinuro kay Lin Mohan. Agad na naging isang sinag ng liwanag si Lin Mohan at nawala sa loob ng lupain ng mga ninuno. Pagkatapos, nagsalita ang Life Spirit kay Lin Moyu. Sumunod ka sa akin. Walang emosyon ang tono nito, parang isang nagsasalitang mannequin. Lumitaw si Lin Mohan sa labas ng lupain ng mga ninuno. Malinaw ang kanyang mga mata, lahat ng alaala sa loob ng lupain ng mga ninuno ay malinaw niyang naaalala. Basta't makapasa sa ika-4 na level at makita ang Life Spirit, ang mga alaala sa loob ay hindi mawawala. Gayon din, susundin ni Lin Mohan ang mga patakaran ng lupain ng mga ninuno, hindi magbubunyag ng mga nangyari sa loob. Nang makitang lumabas si Lin Mohan, agad na tumakbo si Ning Yi papalapit. Ate Han, lumabas ka na rin pala. Nasa loob pa ba si Moyu? Niyakap ni Lin Mohan si Ning Yi.
Oo, ngayon, si Munting Yu na lang ang mag-isa roon. Anong sabi mo, Munting Dalaga? Biglang may nagsalita. Isang matandang lalaki ang lumakad ng 2 hakbang papalapit kay Lin Mohan, tinitigan siya. Munting Dalaga, sinabi mong si General ng Jocelyn na lang ang natitira sa loob? Nasaan na ang apo kong si Sajin na pumasok doon? Ang aura ng lalaking ito ay mabigat at malakas, ang kanyang level ay mahigit 85, napakalakas. Tinamaan si Ning Yi ng kanyang aura, namutla ang kanyang maliit na mukha, nahirapan siyang huminga. Hinayla ni Lin Mohan si Ning Yi sa likuran niya, hindi nagbago ang ekspresyon. Tinanong mo ako, kanino ko naman itatanong? Biglang nagbago ang mukha ng matandang lalaki, naglabas ng nakakatakot na aura. Hindi natinag si Lin Mohan, bakas sa kanyang napakagandang mukha ang kaunting paghamak. Gusto mong makipag-away? Sa Shen, anong ginagawa mo? Galit na sumigaw si Ning Tairan, mabilis na lumapit. Nangangahas kang apihin si Ning Yi sa harap ko? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bilang isang eksperto sa antas Diyos, mas nakakatakot ang kanyang aura. Nagpakawala siya ng isang suntok, medyo mabigat, tumama kay Sashen. Napaatras ito ng 3 hakbang. Ngayon lang natauhan si Sashen. Si Ning Yi ay apo ni Ning Tairan, ang kanyang kahinaan. Lumapit si Moyun sa tabi ni Lin Mohan, Bamulong, ang pangalan ng apo niya ay Sajin. Siya yung pumatay ng pinakamaraming hayop. Ngumiti si Lin Mohan. Siya pala, kung ganoon karami ang pinatay niyang hayop, malamang patay na siya. Hindi naman ito ang unang beses na nangyari ang ganito. Hindi mo ba tinuruan ang apo mo na huwag pumatay ng hayop basta-basta sa loob? Bahagyang nang inig si Sashen, Bamulong, sinabi ko naman Jiner, bakit hindi ka nakinig? Ikaw, at ikaw pa? Itinuro ni Lin Mohan ang ilan pang tao. Kayong mga iyon, tiyak na kayo ang mga unang na-eliminate sa loob. Napakarami ninyong pinatay na hayop. Hindi kayo namatay doon, maswerte na kayo. Ang mga salita ni Lin Mohan ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ng mga taong iyon. Tama nga, ang grupong ito ang mga unang na-eliminate. Masyadong maraming pinatay na hayop, puno ng hamog ang paningin, hindi makita ng malinaw ang nasa lapida. Paano sila makakapasa? Ang hindi mamatay doon tulad ni Sajin ay maituturing ng maswerte. Tiningnan ni Lin Mohan si Sashen na mapatla ang mukha. Gusto mo akong atakihin? Dapat mo munang pag-isipan kung gusto ba ng pamilyang sa namalipol. Kumislap ang likod ng kamay ni Lin Mohan, nagsimulang magliwanag ang primordial rune. Kahit level 85 pa si Sashen. Kung gugustuhin ni Lin Mohan, kaya niya pa ring tapusin ito. Tungkol naman sa pamilyang mayroon pa siyang guro. Primordial rune. Sa sandaling ito, si Sashen ay nasa alang-alang sitwasyon. Nakita niya ang primordial rune sa likod ng kamay ni Lin Mohan. Sino mang makakakuha ng primordial rune, sino ang walang makapangyarihang suporta? Bagamat hindi mahina ang pamilyang niya, hindi rin sila ang pinakamalakas. Tumakbo papalapit si Mo Xingxia. Binibining Lin, huminahon ka. Si Sashen ay nag-aalala lang sa kanyang apo kaya medyo nawala ng galang. Sabi ni Ning Tairan sa malalim na boses, binibining Lin, palampasin mo na siya ngayon. Pareho silang namamagitan para kay Lin Mohan. Bahagyang umiti si Lin Mohan. Sige, dahil sa inyong dalawa, palalampasin ko na ito ngayon. Pagkasabi nito, sinabi niya kay Ning Yi, ate, mauuna na ako. Tungkol sa inyo ni Mo Yu, magdesisyon na kayo agad. Naghihintay si ate na magkaapo. Namula ang maliit na mukha ni Ning Yi. Ate Han, nagsasalita ka na naman ng kalokohan. Tumawa ng malakas si Lin Mohan, ginamit ang teleportation stone, at nawala. Pagkaalis niya, doon lang nakahinga ng maluwag si Mo Xingxia. Matandang Ginoo, muntik ka nang magdulot ng malaking sakuna. Mukhang magkakilala sila ni Sashen. Dahil sa nangyari kay Sajin, hindi maganda ang itsura ni Sashen. Kapatid na Mo, bakit mo nasabi iyan? Hindi pangkaraniwan ang kanyang katayuan. Siya ang disipulo ng kanya. Bahagyang natigilan si Sashen, nag-isip sandali bago niya naalala kung sino ang tinutukoy ni Mo Xingxia. Hindi nga, bulong niya, hindi makapaniwala. Nagpatuloy si Mo Xingxia, hindi lang iyon.
Siya rin ang tunay na kapatid na babae ni General ng Jocelyn. Si General ng Jocelyn ay disipulo ni na Mad God, White God, at An God. Nahilo si Sashen, nang inig ang buong katawan, nanigas doon. Suminghal si Ning Tyran. Sa susunod, imulat mo ang iyong mga mata ng maigi. Huwag mong ipahamak ang pamilyang sa dahil sa sarili mo. Matagal bago natauhan si Sashen. Muntik na niyang ipahamak ang pamilyang sa panaginip man lang ay hindi niya inaasahan na ang napakagandang babaeng iyon ay may ganoong nakakatakot na katayuan. Nang inig ang buong katawan ni Sashen. Salamat, kapatid na Mo, sa paalala. Mauuna na ako. Kailangan na niyang simulan ulit ang trabaho. Si Sajin ay namatay, ngunit hindi ito tunay na kamatayan, may pagkakataon pa siyang mabuhay muli. Ngunit ang proseso ay medyo komplikado, kailangang may ipagpalit. Sumunod si Lin Moyu sa life spirit papasok sa isang lambak. Sa daan, nakakita siya ng maraming hayop tulad ng mga kuneho, tuta, pagkatapos ay mga ahas, at iba't ibang mababangis na hayop. Maraming mababangis na hayop at iba pang hayop ang pumalibot kay Lin Moyu. Napakadalisay ng aura ni Lin Moyu, ang mga hayop na ito ay pumalibot lamang sa kanya dahil sa kuryosidad. Kahit ang mga mababangis na hayop ay hindi umatake. Nag-ingat din si Lin Moyu sa paglalakad, kahit ang mga insekto at langgam na gumagapang sa lupa ay hindi niya tinapakan. Ang tono ng life spirit ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Hindi ka kailanman pumatay ng hayop. Maganda iyan. Nakain mo ang buong primal fruit at nabuhay ka pa. Maganda rin iyan. Ang iyong pag-unawa ay napakaganda. Ang primal fruit ay may bahagi doon, ngunit ang iyong sariling aptitude ay mataas din. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, ikaw ang pinakakarapat-dapat na makakuha nito na nakita ko. Walang iba. Ang boses nito ay kalmado, walang emosyon, ngunit naririnig ni Lin Moyu na nagpapahayag ito ng pabor sa kanya. Nagtanong si Lin Moyu, ito na sinasabi ninyo, ano po ba talaga iyon? Sumagot ang life spirit, isang sinag ng liwanag. Makikita mo na rin agad. Pagdating sa lambak, naramdaman ni Lin Moyu ang saga ng buhay. Dito, daan-daang bulaklak ang namumukadkad, hindi mabilang ang mga hayop. Lahat ng hayop ay hindi tunay na umiiral, kundi gawa sa light element. Ngunit bawat isa ay mukhang napakabuhay, walang pinagkaiba sa totoong hayop. Ito ay isang napakakakaibang kababalaghan. Bagamat napaka-makatotohanan, nagbigay ito kay Lin Moyu ng pakiramdam ng pagiging peke. Ang tanging tunay na bagay dito ay ang life spirit sa kanyang harapan. Naramdaman mo ba? Biglang nagsalita ang life spirit. Bahagyang natigilan si Lin Moyu. Naramdaman ang pekeng buhay. Ang tunay ay hindi umiiral. Hindi nagbago ang tono ng life spirit, ngunit naramdaman ni Lin Moyu na may kaunting pagod at kaunting kalungkutan dito. Biglang huminto ang life spirit, hindi na sumulong. Sa mga sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang bumagsak. Medyo nakakasilaw ang liwanag, kaya hindi napigilan ni Lin Moyu na ipikit ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sinag ng liwanag na iyon. Ito ay isang sinag ng liwanag na patuloy na nagbabago, lumilipad at nagbabago sa hangin. Minsan, nagiging anyo ito ng kidlat, tumatagos sa kalawakan. Minsan, para itong isang umiikot na kumpol ng liwanag sa hangin, pagkatapos ay bumabagsak bilang maraming tuldok ng liwanag. Nagbabago ito ng walang tigil. Sa ilalim ng liwanag nito, ang hindi mabilang na mga peking hayop ay nagsasaya, walang tigil na tumatakbo. Ang mga bulaklak at puno sa ibaba nito ay walang tigil na nalalanta at pagkatapos ay sumisibol muli. Kakaiba at misteryoso. Mula sa liwanag na nagmumula dito, naramdaman ni Lin Moyu ang aura ng buhay, katulad ng aura ng Scepter of Rebirth. Sa mga sandaling ito, sigurado si Lin Moyu na ang sinag ng liwanag na ito ay tiyak na may kinalaman sa core of life. Sabi ng life spirit, ito ang gusto mo. Kung makukuha mo ito o hindi ay depende sa iyong swerte. Nagtanong si Lin Moyu, kailangan ko bang direktang hawakan ito? Suminghal ang life spirit. Kung gayon, mamamatay ka. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lin Moyu ang paghamak sa mga mata nito. Nagpatuloy ang life spirit, una,
subukan mong lumapit dito, tingnan kung makakayanan mo ang liwanag nito. Pagkasabi nito, bahagyang itinuro ng life spirit ang daliri. Lahat ng hayop sa paligid ni Lin Moyu ay kusang umatras, nagbigay ng daan patungo sa kinaroroonan ng liwanag. Naglakad si Lin Moyu patungo sa sinag ng liwanag, unti-unti. Sa ilalim ng liwanag, hindi mabilang na banal na lakas ng buhay ang damaloy sa kanyang katawan. Ang mainit na agos ay lalong lumakas, tumataas ng exponentially. Ang buong katawan ni Lin Moyu ay nagliwanag, talagang naging isang taong liwanag siya. Idiom, roughly means pushing things too far, to the breaking point. Masyadong maraming banal na lakas ng buhay ang pumasok, kaya mabilis na narating ng katawan ang limitasyon nito sa pagtitiis, nagsimulang magdulot ng pinsala. Ngunit lahat ng pinsala ay direktang nailipat sa Undead Legion sa pamamagitan ng damage transfer. Sa ganitong sitwasyon, unti-unting nakalapit si Lin Moyu sa sinag ng liwanag. Bigla niyang naintindihan ng isang prinsipyo, bakit malinaw na puno ng buhay ang lugar na ito, ngunit walang isang nabubuhay na bagay. Bawat sanga, bawat damo, lahat ng nilalang dito ay nilikha mula sa banal na lakas ng buhay. Ito ang sinasabi ng life spirit na, peking buhay, ang tunay ay hindi umiiral. Naalala rin niya ang isang kasabihan mula sa nakaraang buhay, masyadong malinaw na tubig, walang isda. Kapag ang banal na lakas ng buhay ay umabot sa sukdulan, buburahin din ito ang mga nilalang. Nakarating na si Lin Moyu sa ilalim ng kumpol ng liwanag. Kailangan lang niyang iabot ang kamay para mahawakan ito. Sa mga mata ng life spirit, agad na sumibol ang isang bakas ng pag-asa. Tila umaasa itong makukuha ni Lin Moyu ang kumpol ng liwanag. Sa puso ni Lin Moyu ngayon, isang ideya ang kumislap. Ang Scepter of Rebirth ay lumitaw sa kanyang kamay. Sa itaas nito, ang core of life na naipon mula sa katawan ng buhay ay nagliwanag. Sa sandaling ilabas niya ang Scepter of Rebirth, ang liwanag sa hangin ay parang nakahanap ng daan pauwi, kusang sumugod patungo dito. Agad na nabalot ng kumpol ng liwanag ang Scepter of Rebirth, naglabas ng isang nakakasilaw na sinag, nagpapaliwanag sa buong lambak. Pumikit si Lin Moyu. Pumikit din ang life spirit. Maraming kumpol ng liwanag ang pumasok sa Scepter of Rebirth, ginamit ito bilang daluyan upang damaloy sa katawan ni Lin Moyu. Marahas na ng inig ang katawan ni Lin Moyu. Lahat ng limitasyon ay nasira sa mga sandaling ito. Bumalik ang mga kakayahan. Bumalik ang attributes. Sa mga sandaling ito, lahat ng attributes na naipon kanina ay naging mga pangunahing attributes, idinagdag sa katawan ni Lin Moyu. Pagkatapos kumain ng primal fruit, lahat ng attributes ni Lin Moyu ay tumaas ng 10,000. Sa pagdaan sa 4 na level, lahat ng attributes ay tumaas ng 6,000. Ang banal na lakas ng buhay na ipinasok ng 3 beses ay nagpataas ng katatagan ng 8,000, at ang life force ay tumaas ng 30%. Sa mga sandaling ito, lahat ng attributes na iyon ay idinagdag sa sariling attributes ni Lin Moyu, walang natira. Lakas, liksi, espiritu ay tumaas ng 16,000. Katatagan ay tumaas ng 24,000. Ang life force ay tumaas ng 30%. Ngunit habang patuloy na pumapasok ang kumpol ng liwanag, ang katatagan at life force ay patuloy pa ring tumataas. Ang core of life sa Scepter of Rebirth ay kumikinang din, sumasailalim sa isang uri ng mahiwagang pagbabago. Naramdaman ni Lin Moyu na nagiging tunay na core of life ito. Sa mga sandaling ito, ilang mga basag na piraso ang lumipad mula sa hexagonal na hiyas sa noo ng life spirit. Hindi malalaki ang mga piraso, kung pagsasamahin, kasing laki lang ng kuko. Ngunit sa loob ng mga pirasong iyon ay puno ng saganang banal na lakas ng buhay. Lumipad ang mga piraso, humalo sa core of life, na nagpadalisay at nagpalaki pa sa aura nito. Lumuhad ang life spirit sa lupa, hindi nang ahas lumaban. Mula sa sandaling ilabas ni Lin Moyu ang Scepter of Rebirth, lumuhad na ito sa lupa. Sa wakas, narating ng banal na lakas ng buhay ang sukdulan, hindi na makadaloy pa. Ang liwanag at ang Scepter of Rebirth ay sa wakas naghiwalay.